Hmm. Okay, mga kaibigan, mga kasama, mga kapatid, kamusta na kayo, no? Wala na tayong pasakalye. Diretso na tayo sa usapan. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang eksenang nagpapainit sa social media. Okay, ha? At sa puso ng mga Pilipino. Si Tito Soto nagmalaki sa harap ni Senador Rodante Marcoleta. Pero ano, alam nyo mga kaibigan, ano nangyari? Supalpal. Oo mga kaibigan, nasaksihan natin ang isang political showdown na parang pelikulang aksyon, no? Pero sa Senado. Kaya mga kabataang Pilipino at mga OFW natin sa US, Canada, Saudi, Dubai at iba pang sulok ng mundo. Maghanda kayo ha para sa ilang mga minutong paglalakbay ng katotohanan, katatawanan at matinding pagsusuri sa Philippine politics. Ang layunin natin ha, maabot ang 100,000 subscribers. Kaya i-click na ang subscribe button, i-like, i-share at mag-super thanks na rin please para suportahan ang content natin na para sa inyo ha, lalo na sa mga kababayan natin sa Quezon City, Davao, Cebu, Riyadh, Dubai, Toronto at Sydney. Okay, huwag kalimutan mag-comment. Ano ang tingin ninyo sa labanang Soto versus Marcoleta? Let's dive in. Kung ikaw ay nasa Metro Manila, Los Angeles o kahit sa Hong Kong, malamang narinig mo na ang mga kontrobersyal na eksena sa Senado. Pero ano ba talaga ang nangyari? Bakit parang pelikulang drama ang Philippine politics? At bakit si Senador Marcoleta ang hinihintay natin na magbigay ng leksyon kay Tito Soto? Ha? Spoiler alert, may mga leksyon tayong matututunan dito, pero may mga katatawanan din. Kaya tara, simulan na natin. Kamakailan, sa isang sesyon ng Senado, nagkaroon ng tensyon ng maglaban ng talino at diskarte sina Tito Soto at Senador Rodante Marcoleta. No? Si Tito Soto, ang veteranong senador na bagong balik, no? Dating Senate President yan at kilalang Tito Sen mula sa Itbulaga. Akala mo'y kaya niyang i-dominate ang usapan. Pero sa mga kaibigan, no, isang bagitong senador, si Rodante Marcoleta, ang nagbigay ng leksyon sa kanya. Ano ang issue? Isang motion to dismiss na iniharap, no, ni Marcoleta. Pero si Soto sa kanyang old school style, nagmalaki ng kanyang mastery ng Senate rules. No, akala mo siya ang nang-imbento sa batas. Ayon sa isang post sa X, no, si Soto daw ay gumamit ng kanyang kaalaman sa Senate rules para i-table ang motion ni Marcoleta. Pero teka lang ha, hindi naman abogado si Soto, di ba? Samantalang si Marcoleta, isang abogado, may dekadang karanasan bilang mambabatas at kilala sa kanyang matalas na legal arguments ha. Parang hinintay lang ang pagkakataon na makapuntos. Parang basketball game mga kababayan, pero ang bola nasa kamay ni Marcoleta. Okay, bakit mahalaga itong labanang ito ha? Dahil ito'y hindi lang tungkol sa dalawang senador. It's about the bigger picture ng Philippine politics. Kung paano ang mga veteranong tulad ni Soto ay sinusubukan panatilihin ang kanilang kapangyarihan habang ang mga bagong mukha tulad ni Marcoleta ay nagdudulot ng bagong enerhiya. Pero bago tayo magmalaki kay Marcoleta, pag-usapan na muna natin si Tito Soto at ang kanyang kontrobersyal na nakaraan. Mga kababayan, si Vicente Tito Soto III ay hindi bagong mukha sa politika. Siya ang longest-serving senator sa kasaysayan ng Pilipinas na nahalal sa 5 non-consecutive terms mula 1992 hanggang ngayon. Pero kahit gaano katagal ang kanyang karera, hindi ito nangangahulugang walang bahid ng kontrobersiya. Let's break it down. Okay. Plagiarism noong 2012. Si Soto ay nahuli sa 2 insidente ng plagiarism. Una, kinopya niya ang blog ng isang American vlogger na si Sarah Pope para sa kanyang speech laban sa reproductive health bill. Pangalawa, diretsong isinalin niya sa Filipino ang 1966 speech ni Robert F. Kennedy ng walang tamang attribution. Anong depensa ni Soto? Hindi ko kinopya, ginamit ko lang. Mga kaibigan, parang estudyante na huli ng teacher na nangopya sa exam pero sinabing hiniram ko lang po. Ang masaklap, sa halip na humingi ng paumanhin, ipinagmalakpan niya na hindi raw krimen ang plagiarism sa Pilipinas. Ano masasabi natin? Arrogance level, Tito Sen? Okay. Ito allegation lang naman po to. No? Isa pang madilim na bahagi ng kasaysayan ni Soto ay yung mga alegasyon, no? Pero wag na natin banggitin ito.
nung ano na lang, nung year 1982, so, isang artista no na nagbigti, talagang inano no, para inakusahan no ang kanyang kapatid no, ang kanyang kaibigan at isang sidekick no, talagang pero nag-withdraw naman po ng kaso. Okay? Iyan na po natin 'yon ha. Si Soto ay kilala rin sa kanyang anti-fake news bill na sinasabing layunin ay labanan ang disinformation. Pero teka, hindi ba siya rin ang nahuling ng ngopya ng speeches? Ang irony, mga kaibigan, ang bill na ito ay may suporta. Pero marami rin ang nagsasabing ito ay maaaring gamitin para supilin ang freedom of speech. So anong tingin natin? Is this a genuine effort or another political move? Kaya naman mga kababayan sa Manila, Los Angeles, Dubai at Singapore, hindi natin may kakailang si Soto ay may karanasan pero may mga tanong din no, sa kanyang integridad. Pero bago tayo magmamalaki kay Marcoleta, tignan natin ang kabilang panig. Anong sinasabi ng mga supporters ni Soto? Hindi natin may kakailan na si Tito Soto ay may malakas na suporta, lalo na sa mga conservative voters at mga tagahanga ng Itbulaga. Anong mga dahilan? Una, siya ay isang veteranong senador na may track record sa anti-drug advocacy. Siya nagtatag ng Quezon City Anti-Drug Abuse Council na kinilala ng World Health Organization. Pangalawa, siya ay isang pro-life advocate na tumutol sa reproductive health bill at iba pang progresibong batas. Pero sa kanyang supporters, si Soto ay simbolo ng tradisyonal na Pilipinong values. Bukod dito, si Soto ay kilala sa kanyang old school approach sa politika. Ayon sa kanya, hindi siya tipong maghahangad ng kapangyarihan. Bagay na sinabi niya noong tinanong siya tungkol sa Senate presidency noong 2025. Para sa kanyang mga taga-suporta, ito'y tanda ng kanyang humility. Pero mga kaibigan, humility ba talaga o isang maingat na political image? Okay, let's be real sa Philippine politics, walang bagay na humble lang, no? Ngayon, pag-usapan natin si Senador Rodante Marcoleta. Sino ba siya? Isang abogado may mahigit na isang dekadang karanasan bilang mambabatas diyan sa House of Representatives at kilala sa kanyang matalas na legal arguments. Abogado no? Compared naman kay Soto. Siya ang tipong hindi natatakot na magsalita laban sa mga veteranong tulad ng ibang mga senador at specifically si Tito Soto. Sa katunayan, sa isang sesyon sa Senado, kahapon at ngayon, si Marcoleta nagbigay ng motion na sinubukang i-table ni Soto. No? Pero sa halip na matakot, si Marcoleta ay nanindigan. Parang isang abogado sa courtroom na handang ipanalo ang kaso. Okay. Si Marcoleta, mga kaibigan, ay dating congressman na kilala sa kanyang papel sa mga kontrobersyal na issue, tulad ng pagsara ng ABS-CBN at ang kanyang suporta sa administrasyon ni Duterte. Pero teka, hindi ba siya rin ang tinuturing na lapdog ng mga kritiko? Let's be fair, si Marcoleta ay may track record sa paggawa ng batas na may malalim na epekto tulad ng kanyang suporta sa mga anti-corruption measures at labor laws. Siya rin ay vocal sa kanyang paninindigan laban sa mga isyong tulad ng pogo taxation na nagbigay daan sa pagtukoy ng mga illegal na operasyon. No? Sa labanang ito, si Marcoleta nagpakita ng tapang at talino habang si Soto ay umaasa sa kanyang seniority. Si Marcoleta ay gumagamit ng legal na diskarte at lohika para sa mga kabataan at OFW sa Toronto, Dubai at London. Si Marcoleta ay simbolo ng bagong dugo ng politika, isang senador na hindi natatakot na hamunin ang status quo. Pero syempre, hindi rin siya perpekto Ang kanyang koneksyon kay Duterte ay nagdudulot ng tanong, is he a principled lawmaker or just another political opportunist? Okay, mga kaibigan ang laban ng Soto Marcoleta ay hindi lang tungkol sa dalawang tao. It's a reflection ng mas malaking problema sa Philippine politics. Ang disinformation at ang kapangyarihan ng mga political dynasties. Ayon sa mga ulat ang Pilipinas ay tinaguri ang social media capital of the world. Pero kasabay nito, ito rin ang sentro ng disinformation. Halimbawa, ang Marcos family ay gumagamit ng social media para i-rebrand ang kanilang imahe, habang ang mga tulad ni Soto ay gumagamit ng kanilang popularity mula sa showbiz para manatili sa kapangyarihan. Sa kabilang banda, si Marcoleta ay nagpapakita ng bagong diskarte, legal expertise at direktang paninindigan. Pero paano natin masisigurong mga tulad niya ay hindi rin mauhulog sa parehong bitag ng politika? Para sa mga OFW natin sa Saudi, Japan at Canada, mahalaga maging critical tayo Huwag tayong magpapadala sa karisma o seniority. Tignan natin ang track record at intensyon.
Hey mga kababayan, ang labanang Tito Soto versus Rodante Marcoleta ay isang paalala, no? Sa Philippine politics, hindi sapat ang karanasan o popularity. Kailangan natin ng mga leader na may integridad, talino at tapang na harapin ang mga hamon sa ating panahon. Si Soto, kahit veterano, ay may mga bahid na kontrobersiya mula plagiarism hanggang sa mga alegasyon ng power abuse. Si Marcoleta naman, bagamat bagong mukha, ay may potensyal na magdala ng pagbabago. Pero kailangan bantayan natin ang kanyang mga galaw, ha? Kaya mga kabatang Pilipino at OFW sa Dubai, Toronto, Sydney at lahat ng sulok ng mundo, maging aktibo tayo, ha? I-subscribe ang channel natin, i-like, i-share at mag-super thanks para suportahan ang ganitong klaseng content. No? Mag-comment kayo. Sino ang panig mo? Soto o Marcoleta? At bakit ang layunin natin, maabot ang 100,000 subscribers para mas marami pang kababayan ang maingganyo na maging kritikal sa politika. Salamat sa panonood mga kaibigan, ha. Hanggang sa susunod na video, keep it real, keep it critical at lagi nating hanapin ang katotohanan. Mabuhay ang Pilipinas.